Mga kaibigan, welcome back. Ito ang balita po natin ngayon. Kai Sotto at Renz Abando update. Si Kai pinuri po ng star player ng Japan na teammate niya. At si Renz Abando may kontrobersiya sa parusang ibinigay sa nakadali sa kanya. Masyado daw mababa mga kaibigan. Unahin natin si Kai Sotto. Naka 2 games na po siya dito sa bago niyang team kung saan nag-average siya dito ng 5 points, 3 rebounds, and 1.5 blocks in just 12 minutes na playing time. At after pala nung debut game niya mga kaibigan, may sinabi po sa kanya ang star player ng Japan na teammate niya. Ito nga si Kawamura. Ito po ay nilabas dito sa Yahoo Sports Japan ngayong araw. Ito yung translated na po sa English mga kaibigan ha. Nitong linggong ito daw po ay nakasama daw niya si Kai sa 5-on-5 sa ensayo. At maganda daw ang kanilang chemistry mga kaibigan. At maganda raw ang timing nila ni Kai at nagkakaamuyan sila. Dagdag pa niya, out of all the players I've played in the past, there haven't been many players who can catch that many lob passes and do alley-oops to the hoop. Sa lahat daw po ng mga players na nakalaro niya, hindi daw po madami o ilan lang po ang players na kayang sumulo ng ganyang kadaming lob passes at i-alley-oop sa ring. Mukhang tinutukoy niya mga kaibigan ay yung pass break niya na alley-oop dito kay Kai. Mga kaibigan, ang comment ko lang dito kay Kai at dito sa team o coach niya, dapat isabay po ng pasok si Kawamura at Kai kasi maganda yung chemistry nila. Na-utilize po talaga si Kai kasi yung coach ang pasok ng tao, first 5 si Kawamura, si Kai Sotto naman off the bench. Ipapasok si Kai patapos na ang quarter kung saan malapit nang ilabas si Kawamura. Part naman po ni Kai, sana mabawasan niya po yung kanyang mga fouls para mas matagal siya sa loob ng playing court. Pero understandable naman yun mga kaibigan, matagal kasi napatigil si Kai dahil sa injuries. Ibang balita naman tayo mga kaibigan. Renz Abando update. Kasalukuyan po kaibigan na nagpapagaling si Renz Abando sa natamo nitong mga injuries. At ngayon may lumabas po na balita about sa kanya dito sa Korea. Masyado daw pong mababa ang parusa na ipinataw sa nakadisgrasya kay Abando. Ito basahin po natin, ito na yung translated sa English. Even though it was a dangerous foul that could threaten the player's life, there is growing controversy that it was a soft punishment as it was only a fine. 3 million won lang mga kaibigan ang multa dun sa nakadali kay Abando. Wala pong suspension. Nakalaro agad nung next game nila si Onwaku. At eto mga kaibigan, ang nagbigay po ng hatol, may sinabi mga kaibigan, etong si Finance Committee Chairman Jong Yong-bung. 5 million won lang daw ang pinakamataas na parusa sa unsportsmanlike foul at sa kaso ni Onwaku 3 million lang daw. Pero possible pa rin daw itong mabigyan ng suspension si Onwaku, pero para sa kanya mukhang alanganin. At nakasulat pa dito sa baba mga kaibigan, ang player po ng Korea na tinira ng import na American noong 2013-2014 na season. Dito rin yun sa KBL. Ito panoorin natin, intentional talaga mga kaibigan, kita naman yung ginawa. Pero mas matindi po yung ginawa kay Abando. Pero alam nyo ba ang parusa ng player na yan mga kaibigan? 5 million won plus 5 game suspension. At during that time, kinikriticize pa yan dahil masyado daw mababa ang parusa. So bakit ganon? Mas malala yung ginawa kay Abando para sa akin, honestly mga kaibigan ha. Siguro dahil si Abando po ay hindi Koreano. Koreano kasi yung isang mga kaibigan.